Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli, silipin natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Deadline ng PUV consolidation, pinalawig hanggang katapusan ng Abril. Tandem! Petisyon kontra People's Initiative, ihahain na ng Senado sa Korte Suprema. Tandem! Panibagong taas presyo sa mga pangunahing bilihin, aprobado na ng Department of Trade and Industry. Tandem! Tagtuyot, ramdam na sa 8 probinsya, 19 na iba pa. Apektado na rin. Tandem! Ang pabalik sa dating school calendar, pinabura ng mga Pilipino ayon sa isang survey. Tandem! Balitang pangkalakalan, Department of Finance, wala pang planong magpatupad ng karagdagang buwis sa junk foods at sweetened beverages. Tandem! Balita naman sa ibang dagat, 6 patay, 14 na iba pa sugatan sa pagsabog sa Mongolia. Tandem! Balita sa mundo ng showbiz, aktres na si Gladys Reyes at Christopher Rojas nagdiwang ng kanilang 20th wedding anniversary. Tandem! At balita sa mundo ng sports, ang tabayanan ng report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa ngalan pa rin po na Tandem David Oro at John Ibanez, Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco. Tandem! Sa detalye nga ng mga balita, pinalawig pa ng pamahalaan ang deadline ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin pa ng 3 buwan o hanggang Abril 30 ang franchise consolidation ng mga tradisyonal na jeep. Ito upang bigyan ng pagkakataon ang mga jeepney operator at drivers na hindi umabot o nabigo na makaabot sa cut-off ng consolidation. Matatandang natapos nitong Disyembre 31 ang deadline para sa PUV consolidation. Tandem! Maghahain naman ang petisyon ng Senado sa Korte Suprema maging sa Commission on Elections upang may patigil ang pagtanggap ng mga pirma para sa People's Initiatives kaugnay sa isinusulong na Chacha. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat na tumigil ang COMELEC sa pagtanggap ng mga lagda na sinasabing ministerial duty. Paliwanag pa ng Senador, walang katwiran na tumanggap ng mga nakalap na lagda ang ahensya para sa People's Initiative dahil naniniwala ang Korte Suprema na sa ngayon ay hindi sapat ang batas para sa People's Initiative. Dagdag pa ni Senador Pimentel, pwedeng papunta sa revision at pang-overhaul ng saligang batas ang intensyon ng pangangalap ng pirma kung saan kontraan niya ito sa diwa at batas hinggil sa People's Initiatives. Tandem! Sa iba pang balita, aprobado na ng Department of Trade and Industry o DTI ang panibagong dagdag presyo sa ilang mga pangunahing bilihin na may suggested retail price o SRP. Kabilang na rito ang 4 na brand ng sardinas, 1 klase ng powdered milk at 4 na uri ng sabon. Nabatid na naglalaro na sa piso at 50 sentimos
hanggang 6 na piso ang pinayagang dagdag presyo ng DTI sa mga nasabing produkto. Samantala, kinumpirma naman ni Trade Secretary Alfredo Pascual na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang pagtanggal ng SRP sa mga basic at prime commodities. Tandem! Nakakaranas na ng tagtuyot ang 8 probinsya sa bansa dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, ramdam na ngayon ang tagtuyot sa Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at maging Zambales. Dagdag pa ng OCD official, posibleng makaranas ng tagtuyot sa Abril ang karamihan sa mga lugar sa bansa, maliban sa ilang lalawigan sa Mindanao. Una nang sinabi ng Pag-asa na inaasahang magpapatuloy ang matinding tagtuyot simula ngayong buwan hanggang sa Pebrero. Tandem! Nasa 19 na lugar naman kabilang ang Metro Manila ang nakararanas na rin ng dry spell. Ito ayon sa Pag-asa ay sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Iniulat pa ng Pag-asa na 23 lugar sa bansa ang nakararanas na ng dry condition. Nabatid na sa dry spell at dry condition ay panandalian lamang ang pag-ulan sa isang partikular na lugar. Tandem! Bukas ang 80% ng mga Pilipino na ibalik ang summer break sa buwan ng Abril at Mayo. Ito ay batay sa isinagawang survey ng Pulse Asia noong June 19 hanggang 23 ng 2023. Kaugnay nito, sinuporta naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ng Department of Education hinggil sa pagbabalik ng dating school calendar. Paliwanag pa ni Senator Gatchalian, makapagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mag-aaral na makasama ang kanilang mga pamilya higit lalo sa panahon ng tag-init kung saan karaniwang ginaganap ang family outing. Tandem! Sa iba pang balita, takot akong makulong dahil kawawa ang mga apo ko. Ito ang inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kasunod na rin ang mga espekulasyon na nasa bansa na ang mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ipinaliwanag ng senador na mabuti kung sa Pilipinas lamang siya ikukulong at hindi sa The Hague, Netherlands. Iginit pa ni Senador de la Rosa, hindi naman lahat ng nakukulong ay may kasalanan at hindi naman siya takot kung talagang may nagawa siyang kasalanan. Ang kanya lamang ikinakatakot ay hindi makita ang kanyang mga apo. Samantala, ikinatuwa naman ng senador ang muling paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makipagtulungan at hindi payagang ng pamahalaan ang investigasyon sa bansa ng mga taga-ICC. Tandem! Samantala, tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. Update po ito doon sa, ito po yung Anniversary. ilang taon na nga pala ito, Senyor, matagal-tagal na ba? Nung naalala ko, nung pumunta si Pope Sa 44 yan, ha? Oh, sa 44. Nung pumunta si Pope Francis, di ba? Pagkatapos ni Pope Francis, ito po ang bumungad. Ito, update po sa paggunita ngayong araw sa anniversary po, death anniversary po ng SAF 44. Detalye ihatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel. Binigyang pugay at ginita ngayong araw ng Philippine National Police o PNP ang di matatawarang kabayanihan ng 44 na miyembro ng SAF o Special Action Force na nag-alay ng buhay para sa bayan. Kasabay ito ng ika-9 na anibersaryo ng tinaguriang SAF 44 at ika-7 National Day of Remembrance para sa kanilang kabayanihan. Makikita sa mga social media po sa bawat istasyon ng pulisya at maging sa official page ng SAF ang larawan ng SAF o Gallant 44 na nagbuwis ng buhay kasunod ng inilunsad na Oplan Exodus sa Tuka Nalipaw, Mama Sapano, Maguindanao noong 2015.
Matatandaan na nasawi ang Gallant 44 matapos mapatay ang kilabot na international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Subalit na corner ng mga tauhan ng nasawing teroristang leader habang papatakas ang mga ito sa lugar. Nauwi sa madugong pagkamatay ng mga ito nang wala man lamang o ang naturang inkwentro nang wala man lamang natanggap na reinforcement mula sa hanay ng PNP o sa militar. Taong 2017 nang formal na lagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagdideklara sa January 25 ng bawat taon na para alalahanin ang naging sakripisyo at pag-aalay o pagbubuwis ng buhay ng SAF 44 para matudukan ang terorismo sa bansa. January 29, 2015, magugunita rin na sinuoy Senador at ngayon Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang sumalubong sa labi ng SAF 44 nang dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Jopel! Jopel! Yes. Pangilan taon na ngayon natin ginugunita yung SAF 44 na yan? Death anniversary. In death anniversary nila. Pangilan na? Yes po, senyor, ikasyam na taong anibersaryo po ngayong taon na araw. ang anniversary Yes, po opo. yan. Okay. Ang tagal lang pala niya. Opo. Tagal na rin, ano? Parang kailan lang? Kaya nga po, senyor, at ngayong araw nga, kung makikita sa mga social media pages ng mga istasyon ng pulis, lalo na sa SAPA 44 homepage, ay makikita yung mga larawan ng Gallant 44 o SAP 44. Okay. Okay, back to you, tumutok you, senyor at Drew. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, sa iba pa nating mga balita, hinamon ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga mambabatas na nasa likod ng tinawag niyang Politicians Initiative na amyendahan ang konstitusyon. Sinabi ng Senador na malaking panininlang ang ginagawa sa mga tao upang mapirmahan sa petisyon na naglalayong amyendahan ang konstitusyon kapalit ng mga suhol. Iginit pa ng dating PNP chief na hindi nila papayagan at kinukundina ang anumang uri ng pagbabanta, pamimilit o panunuhol na maglalagay sa kompromiso sa kinabukasan ng bansa at mamamayan. Paglilinaw pa ni Senador De La Rosa na kinikilala niya ang boses ng publiko sa pag-amyenda sa konstitusyon. Subalit, hindi niya susuportahan ang People's Initiative na pinangungunahan naman ng mga politiko. Tandem! Walang pagmamahal sa bansa ang mga pabor na imbestigahan ng International Criminal Court ang war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito naman ang inihayag ni Senator Ronald De La Rosa matapos madismaya sa mga Pilipinong sumusuporta sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Senator Bato, gustong bastusin ng ICC ang korte habang gumagana naman ang judicial system sa bansa. Iginit pa ng dating PNP chief na dapat pakantahin ng 1,000 beses ng lupang hinirang ang mga pro-ICC bilang patunay ng kanilang katapatan sa Pilipinas. Nanawagan din ng mambabatas na ipa-deport na ang mga investigador ng ICC. Tandem! Samantala, handa ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte na imbestigahan ng International Criminal Court kaugnay sa madugong gyera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay BP Duterte, wala pa siyang natatanggap na dokumento ukol sa investigasyon ng ICC. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi pa niya nakakausap ang nakatatandang Duterte hinggil sa naturang investigasyon. Tiwala rin si BP Inday na alam ng kanyang ama ang gagawin hinggil sa nasabing issue na ipinupukol sa kanila dahil abogado rin ito. Tandem!
Nanindigan naman si Interior Secretary Benhur Abalos na walang komunikasyon o hindi sila nakikipag-ugnayan sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Secretary Abalos, wala siyang alam sa sinasabing investigasyon ng ICC sa Pilipinas. Binigyang din pa ng kalihim na tatalima naman ang DILG sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung maglalabas. Una nang inihayag ni PBBM na hindi kinikilala ng kanyang administrasyon maging ng gobyerno ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC at itinuturing na banta ito sa soberanya ng bansa. Tandem! Kinumpirma naman ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na kabilang sa 21 sundalong Israeli Defense Forces na namatay sa pagsabog sa Gaza ang isang sundalong may dugong Pilipino. Batay sa ulat, kinilala ang Pilipinong sundalo na si Sergeant First Class Shydrick Garin. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng pakikiramay ang Embahada ng Pilipinas at maging ang Filipino community sa Israel sa mga naulilang pamilya ni Sergeant Garin. Tandem! Samantala, nanindigan si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya haharap sa Senado. Ito'y kahit ipinasabi na siya at sa kabila ng hamon ni Senador Risa Ontiveros na dumalo siya sa hearing upang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Iginit ni Pastor Kibuloy na handa siyang umarap sa korte kaugnay sa mga reklamo sa kanya. Tandem! Unconstitutional. Itong binigyan din ng Legal Counsel ng Sunshine Media Network International sa kautusan ng National Telecommunication Commission na indefinite suspension sa nasabing kumpanya. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ng SMNI, sinasabing grave violation ito sa saligang batas. Itinanggi din ni Attorney Tolentino ang sinasabi ng NTC na hindi sumunod ang SMNI sa 30 araw na suspension dahil nag-ooperate pa rin ito sa ilang lugar, partikular na sa Region 6. Tumugon naman anya ang network sa ipinataw na cease and desist order ng NTC matapos tanggihan ito ang motion to inhibit at motion for bail o for reveal of particulars na inihain ng SMNI upang mas may paliwanag ng komisyon ang aligasyon nito. Tandem! Samantala, dating Senador Trillanes tinawag na destabilizer ni Senator Ronald De La Rosa. Nagbabalik si Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Tinawag na destabilizer ni Senator Ronald Bato de la Rosa si dating Senator Antonio Trillanes. Ito dahil sa pagpapakalat daw ng maling impormasyon ni Trillanes para wasakin ang relasyon at pag-awayin sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reaksyon ito ni De La Rosa sa naging pahayag ng dating senador na nakapasok na sa Pilipinas ang mga miyembro ng International Criminal Court na nag-iimbestiga sa war on drugs na ginawa ng Duterte administration. Saludo si De La Rosa sa Pangulo dahil nilinaw nito na hindi makikipagtulungan ng gobyerno sa anumang gagawing investigasyon at pangangalap na ebidensya ng ICC sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng war on drugs ng nakalipas na Duterte administration. Bagamat handa naman siyang harapin ang mga binibintang na kaso laban sa kanya, sinabi ni De La Rosa na pinangahawakan niya ang pahayag ng Pangulo na hindi papayagang manghimasok ang ICC sa anumang usapin sa bansa at susundin niya ang anumang gusto ng administrasyon. Dahil nagsalita na anya ang Pangulo, dapat nang magkaroon din ng closure sa issue. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Mula kay Celi Bueno, dumako tayo sa report ni Gilbert Verdes. DILG at NTFE-ELCAC makikipagpulong sa isang UN official. Tignan natin ang detalye mula kay Gilbert Verdes. Gilbert?
Nakataktang mga ipagpulong si DILG Secretary Benhur Abalos kay United Nations Special Rapporteur Irene Khan kasama ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan. Sa isang press briefing sa Malacanang, nilinaw naman ni Abalos na ito'y tungkol sa mga programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o TFL-CAC. Ayon kay Abalos, sa pagharap kay Khan, ipararating niya raw ang mensahe ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala itong tinatagong impormasyon, bukas at transparent at sumusunod sa lahat ng batas. Una nang sinabi ni Abalos na susunod sa direktibang ito ng Pangulo na huwag maipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Kabilang na rito yung PNP o Philippine National Police. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Update naman po sa PI. Mga nagsusulong ng PI. Dismayado sa mga senador. Idetali mo, Patrol 5, Aya Yupanco. Labis ang pagkadismaya ng mga nagsusulong ng pirma para sa People's Initiative o PI dahil sa kawalan na ng suporta ng mga senador sa charter change o CHACHA. Sinabi ni Noel Oñate, lead convener ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA, nakakalungkot na pinipigilan ng Senado ang direktang partisipasyon ng taong bayan para amyendahan ang saligang batas. Paliwanag ni Oñate na ang paglagda ng mga tao para sa People's Initiative ay patunay na nais na nilang baguhin at pagandahin ang saligang batas. Nanindigan si Oñate na walang kinalaman ang mga kongresista sa kanilang ginagawa. Ang tanging koordinasyon lang nila sa mga mambabatas ay alamin ang sakop ng kanilang mga distrito para sa kanilang pangangalap ng pirma o lagda. Itinanggi naman ng mga nagsusulong ng pirma ang aligasyon na nag-aalok ng bayad kapalit ng lagda. Target ng grupong makumpleto yung 12% na kailangang lagda sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Ito is Patrol number 5. Ay, para sa Pilibatodong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, tingnan natin ang report pa rin mula naman kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Yung mga nasa likod daw ng People's Initiative, hinamon na umami na at lumantad. Alamin natin ang detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celia? Hinamon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga nagsusulong ng People's Initiative para sa CHACHA na umamin at lumantad. Ayon kay Senator de la Rosa, kung hindi nila magawang umamin, indikasyon lang na meron silang hidden agenda sa pagsusulong ng People's Initiative. Sana naman anya ay magpakalalaki at magpakatotoo ang mga nasa likod ng People's Initiative sa halip na lokohin ng publiko. Ayon kay De La Rosa, bagamat naghayag ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa People's Initiative, pero hindi naman nila sinasabi na sila ang nasa likod ng pagsusulong nito. Paliwanag ng senador, handa naman sila na makilahok at makipagtulungan sa pag-amyenda ng saligang batas basta tama lang paraan kung saan huwag namang iitsapwera ang Senado sa pamamagitan ng voting jointly. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa oras na 31 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, kanina po binabanggit po natin kanina sa ating pong headline yung epekto nga po nito pong El Nino phenomenon sapagkat 8 probinsya na po ang nakararanas ng tagtuyot. At para po magbigay ng mga karagdagan po mga detalye, mga update kaugnay po sa epekto po ng El Nino phenomenon sa ating pong bansa, nasa kabilang linya po natin, minarapat po nating makuha ang panig ng Office of the Civil Defense, si OCD spokesperson, Director Edgar Posadas. Magandang umaga po, Director. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Drew Racino po at Senyor Ray Pacheco.
Ay, mga katandem, Drew and Senyor Rene, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig at nanonood sa inyong programa, magandang umaga po. Opo, si Senyor Ray po ang ating pong kasama, Director, no? At, Director, si Senyor Ray po to. Opo. Si Ray Pacheco. Ay, sir, sorry po. opo. Director, 8 probinsya po ang tinutukoy po ninyo rito at maari pa ho itong madagdagan, di ho ba? Ang Metro Manila, kasama na rin ho ba doon sa mga apektado o maapektuhan ito pong nitong El Nino phenomenon sa mga susunod bang araw o buwan? Tama po, yun po ang pag-uulat ng pag-asa doon sa ating pagpupulong, no? Noong pong Martes, no? Webes ngayon ng Martes po. Mahaba po yung pagpupulong na yun. It was presided by no less than the chair po nung revitalized and reorganized na El Nino Task Force, Task Force El Nino or TFEN. At nandun po ang ating butihing SND as the chair, and ang co-chair po nito ay si Secretary Rene Solidum ng DOST. At ito nga po yung ipinaliwanag nila. Tama po kayo, meron pong 8 probinsya as of January 21 ang nakakaranas po ng drought. Ang by definition po kasi, ang ibig pong sabihin noon, meron pong 5 buwan na sunod-sunod na below normal po ang pag-ulan. Ibig sabihin ng below normal, at least 41 to 80% po. Kung 100% yung kabuuan, 5 buwan po na below 80% yung kanyang pag-ulan, or yung way below normal, yung less than 40% po, 3 sunod-sunod na buwan. So, meron pong pumasok doon na 8 pong probinsya. At ang Metro Manila po ay sa dry spell. Okay. Ibig sabihin po, merong below normal po na rainfall conditions for the last 3 consecutive months, or way below normal rainfall po sa loob ng 2 buwan. So yun po ang current na picture ng forecast as of 23 January 2024 po. So dapat ho ba tayong mabahala, Director? Dapat bang mangamba ang publiko, lalo yung mga residente, yung mga mamamayan dyan sa mga binabanggit na apektadong lugar o mga probinsya? Well, nakatutok po dito, no? Dito po uminog yung meeting noong yung pagpupulong yung noong Martes, nakatutok po diyan. At ang mga miyembro po nga pala ng TFEN, yung Task Force El Nino, ay ang DNR, na pinamumunuan po ni Secretary Loizaga, ang DA na pinamumunuan po ni Secretary Laurel, ang Health po ay pinamumunuan ni Secretary Ted Herbosa, at ang NEDA po si DG Arsenio Balisacan. So nakasupport din po sa kanila yung mga iba't ibang ahensya, at nagbigay po sila ng kanilang short, medium and long-term interventions na iniulat po nila, at incidentally po kakalabas lang nung emergency nung Executive Order 53 na ito nga po ay nire-reactivate niya at nire-reconstitute po yung Task Force El Nino para mas matutukan po ito itong mga pangangailangan at mga issues and concerns pertaining to yung prevailing po natin na El Nino na nakikita po natin according to our science experts ay tatagal po mga May or even beyond po dito sa kasalukuyang taon. I see. Direct, si Senyor Pacheco po ito, si Ray. Ay, Senyor, opo. Ito po bang nakikita natin na yung tagtuyot daw, naranasan na natin halos dito sa 8 probinsya sa bansa. At dami nga ni Drew, maaaring lumawak pa yan, di ba? So, darating ba tayo sa pinakapunto o doon sa sukdulan na nararanasan din ng ibang bansa? Kasi kabilang tayo sa makakaranas ng mga matitinding tag-init ngayon, nag-report sa atin ng mga taga-Australia, nakakaranas sila ng heat wave. Tayo ba makakaranas din ng heat wave?
sa ganung kalagayan? Yung itong prevailing, tama kayo, senyor, no? Thank you for bringing that up. Ang hindi lang po ito exclusive to the Philippines. Sa Pilipinas, oo. Ito po ay sa buong mundo nangyayari at yun nga po, contrary to dun sa mga iniisip natin na talagang tuyot na tuyot kapag El Nino, kapag po may pag-ulan o mga thunderstorms during El Nino, mas malakas po ang mga pag-uulan nito. Nakikita naman po natin yan ngayon dito sa atin. To answer your question, sana po hindi. Kaya nga po nakabantay tayo. Tutok po ang buong puwersa ng pamahalaan. At gusto ko lang pong i-share how dedicated, how committed our technocrats are sa pamumuno nga po ng ating SND. Maliliwanag po yung kanyang mga pag-uutos, binalangkas po lahat, very specific yung kanyang mga pag-analisa and how we could address. Patuloy po itong magpupulong regularly, kung hindi po ako nagkakamali, parang twice a month or as needed. Yun pong technical working group will meet more often. At isa po dun sa tinatadhana po ng EO53 ay yun pong pag-craft ng El Nino online platform, yung dashboard po, na readily available po ito. Diniscuss din po ito, sir. This is under, sa pagtutulungan ng DICT, of course, ng OCD, under DOST po, yung kanyang oversight. Para po, isi-set up ito para po mas accessible sa publiko yung mga relevant and timely information po para magplano sila kung paano sila magre-respond. Capitalizing po on the available technology that we have right now. Okay. At maidagdag ko lang, Director, of course, pag ganito pong senaryo, ang una pong pumapasok sa isip po ng ating mga kababayan ay yung supply po ng tubig. Yan. Nangunguna po supply ng tubig. Susundan ng, of course, yung pagkain. Diba? Apektado yan. Papasok pa yung supply ng kuryente. Nako, yun diba? pa. So, ano ho ba? Actually, inabangan ko nga rin, mahaba-haba yung naging meeting ninyo last time. Bigyan nyo nga ho kami ng ilan po mga possible scenarios, yung mga sakaling mangyari yan. Sakaling mangyari, pero wag... At yan ang possibility. Possibility. Oo. Director, yan. Unahin natin muna sa tubig, Director. Yung tubig. Opo, ang binabantayan po natin, nagulat po yung ating mga kaibigan sa DNR, maganda yung kanilang reporting kasi sila po yung in charge doon sa aspeto ng water security. Sinabi naman po na out of meron po tayong 74 million ng populasyon na meron po tayong access to pipe potable water, according to the Philippine Statistics Office, or 67%. Ito po ay sa pamamagitan ng mga water providers natin, yung MWSS dito sa NCR at saka water districts, which are actually attached sa DENR po ito, so natututukan. Meron din po yung mga LGU run at saka private sector run na mga water concessionaires, at meron din po tayo, yun po ang gusto nating tutukan din, yung a little less than 40 million of our population na may informal or no access po to water, So ang pinag-usapan po dito yung mga possible sources ng mga alternative sources po ng tubig. Sa ngayon po, sapat pa naman. Yun ang pag-uulat natin. Meron din pong pag-uulat yung sa Department of Agriculture, what are their interventions, kung sakali po nadadating ito. Sa ngayon po, nagbibigay sila ng mga ayuda dun sa mga affected mga areas, kagaya po ng pag-provide ng mga high-value crops, yung mga madali pong tumubo at madaling alagaan. Meron din po silang diniscuss na yun pong pagpo-provide ng seguridad, yung insurance para po doon sa mga, hindi lang po sa mga farmers but fisher folks po na maapektuhan. At yun nga po, yung kahandaan nila also to address yung
food security. These are just interventions po. Nakapaloob naman po ito lahat doon sa meron din pong naghahanda din po lahat ng ating mga lokal na pamahalaan. In fact, even before this time, mga katandem, no, kung mapapansin po nyo, nag-uusap na tayo since March of last year, no, na sinasabi ng ating mga science agencies, particularly ang DOST Pag-asa, na magkakaroon tayo ng El Nino. And so, from that time hanggang July po, nagdeklara na nga that El Nino was here. Continuous po ang pag-uusap, hindi lang po ngayon. Meron po tayong tinatawag natin na National Action Plan, no, na pinapaigting para maging Strategic National Action Plan. Ito po yung magiging basihan, no, ng mga ano ang dapat gawin ng kada sektor, kada ahensya, lalo na po nandiyan din po ang ating lokal na pamahalaan under the DILG. At nandun po kung ano ang kailangan nilang gawin at yung available resources po na pwede nilang gamitin para kung kinakailangan po na magkailangan nilang gumawa ng mga efforts para to address po yung mga challenges ng El Nino. Kasi medyo kinakabahan lang tayo dun sa report na ramdam na ngayon. So, ramdam na ngayon. Ramdam pa lang pero wala pa tayo doon sa inihintay nating sukdulan. Yung rurok. Pasadas. Dahil pagdating sa sukdulan, pati hindi ko alam kung paano gagawin natin. Pati energy niyan, brownout, kakulangan ng tubig, kakulangan ng pagkain. Yan ang mga pangunahing mga makaka-epekto doon sa sukdulan kapag dumating na tayo sa sukdulan. Tama po, kaya yun po ang ating pinagtututukan ngayon at so as not to cause alarm din po sa mga kababayan natin, kaya po nakikipag-usap tayo sa inyo. Although mga katandem, gusto ko lang mag-make ng disclaimer, no? Sa pag-uutos na rin ni Secretary Teodoro as chair ng TFEN, no, ng Task Force El Nino, magkakaroon po tayo ng permanenteng spokesperson para po sa El Nino. Ito po ay perspektiba lang. Ako po kasi ang aking pong mandato ay as spokesperson po of the Office of Civil Defense. So ito pong binabahagi ko sa inyo ay base lang po doon sa napag-usapan at magkakaroon po, no, para mas matutukan po yung mga pagko-communicate, no, pagpapabatid sa ating nadla, no, magkakaroon po ng soon ng permanent spokesperson po for the task force. Pero pansamantala po, ako muna yung kausap nyo ngayon as spokesperson po of the Office of Civil Defense. Meron ho ba kayong mga gusto pong panawagan, Director, sa atin pong mga kababayan na ngayon po nangangamba actually? Para makipagtulungan na kagad hanggang ngayon pa lang. Sapagkat inaasahan daw natin matinding tagtuyot simula hanggang sa buwan daw ng Pebrero. Pebrero na, malapit. Ilang tulog na. Next week, Pebrero na pala, Director. Pero hindi ko kinatatakutan yung Pebrero. Ang kinatatakutan ko, Marso, Abril. Yan ang matinding. Yan ang matinding init Tama po, doon po magpipik, no, base sa current po ngayon na pagtaya ng ating mga eksperto at magta-transition po bandang May to June, ano. But salamat po sa pagkakataon, kaya nga po tayo nakikipag-usap sa inyo dahil nandito po yung challenge, no. Andito yung El Nino. Hindi lang po ito dito sa Pilipinas but elsewhere in the world, no, yung mga extremes of weather conditions during El Nino at sabay-sabay po nating suungin ito. Kailangan po namin ng suporta ninyo. Ang inyo pong pamahalaan ay hindi po nagpapabaya. Ano? In fact, very exhaustive po yung mga pagpupulong, yung mga efforts. Ito pong EO 53 ng ating Pangulo na pinirmahan niya through the Executive Secretary ay bumabalangkas at maliwanag po yung pag-utos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na concern, particularly yung miyembro po ng task force, no, El Nino, na ipagkaloob sa ating mga kababayan yung kinakailangang timely, relevant, and efficient response po in terms of itong mga bagay na ito. And then, yun nga po, nandyan din ang inyong mga lokal na pamahalaan na matagal na rin pong naghahanda, no? At meron din po silang mga kanya-kanyang plano, mga plano na pwede nilang i-implement ngayon. At naka-identify po doon kung ano yung mga available resources. Ang mga binabantayan po natin dito, yung tubig, pagkain, health security, yun pong yung seguridad ng enerhiya,
At ganun din po yung kaayusan, and ang inyo pong pamahalaan ay ginagawa yan through the task force, at sana po yung atin ding maliliit na share sa pagtitipid sa tubig at it all boils down po to individual preparedness. Malaking bagay po yun pag pinagsasama-sama natin yung mga pagtitipid sa tubig everyday, at kung sakasakali mo naman po na may pangangailangan, nandito po ang inyong pamahalaan in all its levels para po magkaloob ng tulong para sa inyo. At kagaya po ng nangyari in the past, kung sama-sama tayo, malalampasan po natin itong El Nino na ito at saka yung mga hamon po na kasama doon sa epekto niya. Opo. Good luck po sa ating lahat, Director. At from time to time, hingi po kami sa inyo ng update habang painit ng painit po ang issue na ito. Dahil alas 6 pa lang nakikita ko mukhang ano na yung araw at medyo mainit po. Opo, tama po. At kung bibigyan niyo pa po ng konting pagkakataon, we would like to also thank our friends from the media. Kayo po ay importanteng tulay. Hindi naman po namin pwedeng maabot lahat ng kada bahay, na bawat household dito sa Pilipinas, but sa pamamagitan po ng naaabot ng inyong programa, kaya po nakikipag-usap kami at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon dahil malaking bagay po ito para maipabatid sa ating mga kababayan kung ano ang dapat nilang malaman at kung ano po yung mga paghahanda at ano rin po yung kinakailangan nilang gawin para malampasan po natin itong krisis na ito. Alright. Marami pong salamat, Director Edgar Posada, sa inyo pong oras. Good luck po sa inyo. Ingat po. Direk, paki-regards din naman ako kay Administrator Ariel Nepomuceno. Sabi niyo si Ray Pacheco. Makakarating, senyor. At palagi po niya kayong pinapabati din. Maraming salamat po, sa inyong well wishes. Mabuhay po kayo. Ingat po, ingat. Director Edgar Posadas, tagapagsalita po ng OCD. Balitang pangkalakalan. Walang karagdagang buwis sa junk food at sweetened beverages ang inaasahan ngayong taon. Ito ang tiniyak ni Finance Secretary Ralph Recto dahil ang mga hakbang na ito ay makaapekto sa inflation. Sa unang press briefing ni Secretary Recto, inihayag nito ang pipinuhin at babaguhin niya ang mga nakabinbing panukala sa buwis na sinimulan ni dating Finance Secretary Ben Jokno na ngayon ay miyembro ng Monetary Board. Nilinaw din ang kalihim na wala pang plano na magpataw ng panibagong buwis, sa halip ay pagagandahin at aayusin ang koleksyon nito. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. 6 na individual ang nasawi habang 14 katao naman ang sugatan sa naganap na pagsabog sa Mongolia. Ayon sa Mongolian National Emergency Management Agency, nangyari ang insidente sa siyudad ng Ulaan Baatar matapos bumangga ang isang truck na may kargang 60 tons ng liquefied natural gas sa isang kotse. Nadamay sa sunog ang kalapit na mga gusali, kabilang ang isang residential building at maging ang ilang mga sasakyan. Aabot naman sa mahigit 600 bombero ang idineploy sa lugar upang tuluyang maapula ang apoy. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ipinagdiwang ng celebrity couple na sina Gladys Reyes at Christopher Rojas ang kanilang 20th wedding anniversary nitong Martes. Maliban sa kanilang wedding anniversary, ipinagdiwang din ng dalawa ang kanilang ika-31 taon bilang isang couple. Sa social media platform na Instagram, ibinahagi ng 46 anyos na aktres ang kanilang larawan na may caption na "My first, my last, my lifetime." At maidagdag lang natin, nagkakilala po sila nung sila po ay nasa teleserye pa na kung tawagin po ay Mara Clara. Kung inyo pong natatandaan, yan po isa po sa pinakamatagal na teleserye sa kasaysayan po ng Pilipinas. Taong 2004, nang ikasalang dalawa at mayroon na silang 4 na anak. Parang kailan lang. Parang kailan lang. 3 decades ago.
Good news tayo. Alam nyo ba na hindi lang sa Baguio ang merong malamig na lugar sa bansa ngayong buwan ng hanggang Pebrero? Dahil pasok pala sa tinaguriang top 3 sweeter weather destinations ang Sagada. Alam ko naman, Sagada. Naman, syempre. Sa Mountain Province yan, ha? Syempre. Canlaon sa Negros Oriental at Tanay sa Rizal Province na hindi na kailangan makipagsiksikan pa tayo sa crowded na Baguio City. Patok sa pasyalan ang Sagada dahil napapaligiran nito ng mga adventure pathways na maaaring mag-trekking, pumasok sa mga kuweba at meron ding underground pools. Habang ang Canlaon naman, dyan po sa Negros Oriental ay makakalanghap kayo ng cool, fresh air mula po sa mga tanim ng ating mga magsasaka. At sa Tanay naman, maaari kang mag-camping, umakyat ng bundok at mag-rides. Subukan mo na? Wow. Oh, hindi ko alam. Yung Lapit sa- lang yan, ha? Ang lapit lang ng Tanay, ha? Oh, malapit. Sa Tanay, oo. Maganda dyan sa Tanay. Tsaka yung sa Sagada. Oo, yun. Sa- Sagada, medyo malayo-layo. Malayo-layo yun, oh. Kung gusto mo manapit-lapit, Tanay. Oo. Ayun na. Pag sagad sa adventure, sagad sa low Sagada ka na. temperature. Sagada ka na. Ayan. Sagada. Yan Sagada ka na. Yan po. Ang kabuuan po ng balita dito pa rin po sa inyo po nag-iisang tandem. Ngayong araw po na ito ng Thursday, ngayon po ay Enero 25, taon 2024. Salamat din nga pala sa ating po mga nakasama sa Radio Center. At sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga nakasama, Drew Nasino, At Senyor Ray Pacheco, nagbabalita ng tama. naglilingkod ng tama.